talagang tungkulin yan ay ipatupad mo ang tinatawag na rule of law. Hindi ikaw nag-aabogado sa gobyerno lamang, kundi nag-aabogado ka sa taong bayan na lumikha ng gobyerno. Kaya meron ng mga pagkakataon ng Solicitor General ay hindi pinagtatanggol ang posisyon ng gobyerno pag mali. Noong panahon ni Solicitor General ang nasirang Frank Chavez, he refused to represent the government sapagkat alam niya na mali at pinayagan siya ng Korte Suprema na mali. Marami rin din ng pagkakataon sa mga kaso kriminal. Ang people of the Philippines na nire-represent ng SOLJET pagdating sa apela sa Korte Suprema, ang siyang tumatayo. Pag halimbawa, naghabla ang people of the Philippines sa isang akusado at nanalo o kahit na matalo at umakyat ang people of the Philippines sa Korte Suprema, pag nakikita po ng SOLJET na tama ang posisyon ng akusado at merong injustice, marami na pong beses na mismong Solicitor General ang nagpapadismiss ng kaso, pumapanik sa akusado. Yan ang tamang papel ng isang Solicitor General. Kaya pinapurihan nga natin, kaya tinulugsa ko ito noon dahil sa kanyang mga maling pag-file ng mga pleadings sa ICC. Dahil di ba sabi ni Presidente Marcos Jr. noon, wala tayong jurisdiction. And I'm sure siya nagpayo noon. Siya ang abogado eh. Pero ang ginagawa niya, file siya ng file ng submission sa ICC. Kaya sabi ko, ayan, file ka ng file. Eh, walang jurisdiction. Inaamin mo may jurisdiction ka kasi pumapasok sa jurisdiction nila. Pero ngayon talagang pinanindigan niya na walang jurisdiction. Bilang isang public servant, naging totoo siya. Nagkaroon ng integridad na tinatawag. Lahat ng mga abogado dyan sa SOLJET, kasama niya yan. Mabuti naman, sapagkat yan ang magiging saving grace ng Marcos administration.